Inyo kung ikaw nakakulong ka sa bikutan, kahit sabihin sa'yo, na sabihin ang buwan ay itim, no? Pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. No, anong point? Dapat may corroboration. Hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito nangyari. Kailangan, may binabanggit siyang pangalan dito, Colonel Nicolas, kung sino-sino yung mga iba dyan. Dapat magtestigo rin sila na tama yung sinasabi niya, na totoo nga yung sinabi niyang nangyari. Di ba? Marami akong nakikitang problema dyan. Hindi ko na lang isa-isahin kasi doon na lang sa hearing, baka puntahan namin ng hearing at siguro tanungin din namin siya. Kasi maraming inconsistencies, no? At bottom line, dito sa mahabang affidavit niya, kukunti lang yung pertaining to the period when Vice President Sara was Vice President. Again, yung complaint affidavits at yung complaints that were judged sufficient in substance must be limited to the period when she was Vice President. Kasi ba't mo siya impeach for when she was Mayor? Hindi naman impeachment ang Mayor. Diba? So it has to be that period when she was Vice President. Tinitignan namin yung portion that he talks about, yung nagde-deliver siya ng pera. No? So, yung deliver lang ng pera, una-una, hindi siya sigurado magkano talaga yon. Sinabi siya, nasa loob ng bag, dinagay niya yung kotse, dinala niya yung kotse sa isang lugar. Tapos, nawala yung kotse, kinabukasan nakita niya, minamaneho ng ibang tao. O baka hiniram yung kotse, baka, tignan niyo rin yung kaniyang affidavit. Huwag na ako, no? Pag-aralan ninyo, tignan niyo kung kapani-paniwala yan. Kasi baka paputok na naman yan, And hindi maganda na focus tayo dito sa mga ganyan. Dami natin problema. Tapos, alam mo, hindi naman pala totoo. Ayan po, mga kababayan. At itong mismong si Rep. Puno, ang nagsasalita. At sabi pa nga niya, na itong ang testimony ni Madriaga ay mayroong problema. Dahil nga naman mga kababayan ay talagang walang exact detail itong kanyang mga pinagsasabi dyan po sa Kongreso. Na halatang halata po na lahat ay parang scripted po, na hindi po niya na-memorize yung pong script na ibinigay po sa kanya mga kababayan. Kaya lahat po ng kanyang mga pinagsasabi ay parang hindi po niya masuportahan, na para ay kapani-paniwala po para po sa mga tao na nanonood, nakikinig sa kanyang mga pinagsasabi. Ito nga, mismong isang congressman, alam po natin, hindi po yan Maka Duterte, kasi Rep. Puno, mga kababayan. Pero, siya na po mismo ay nagdududa na baka ito po ay patibong lamang o paputok lamang, sabi nga niya, mga kababayan. Itong mga pinagsasabi po ni Madriaga dyan po sa ginawa po na Justice Committee hearing sa impeachment po ni Pisara. At tinawag pa nila na isang star witness itong si Madriaga. Pero lahat po ng mga lumabas sa kanyang bibig, mga pinakita na mga ebidensya ay hindi po niya talaga mapapatunayan at talagang halatang-halata na script lamang yung kanyang sinusunod. Hindi po yun galing mismo sa kanya, mga kababayan. Kaya mayroon pong isang tao na gumawa po ng script. At yung iba namang mga congressman na nagtatanong sa kanya ay hindi po na-inform. Kaya ay doon na nga nagkanda litsi-litsi po yung nangyayari po na pagpistigo ni Madriaga. Kaya ay marami po mga kabayan ang nakapansin. Diba? Kaya sabi nga po ni Kung Puno na pag-aralan po yung mga sinasabi po ni Madriaga. Kasi sinali na po niya yung mga kapanahunan pa ni Pisara na siya po ay isang mayor dyan po sa Davao na
sabi nga ni Kung Puno ay yung mayor hindi naman po impeachable. So, bakit po ay parang lahat-lahat na lang po na ikakasira po ng mga Duterte, kasi pati na nga po si dating Pangulong Duterte ay nasali po dito sa kanya pong statement na siya po ay tauhan din po ng dati pong Pangulong Rodrigo Duterte. O di ba mga kaubayan, na magsisilip mo talaga, ito po ay pawang paninira lamang sa mga Duterte, na gusto po nila na ang mga mamamayan ay para bang nilalason po nila yung utak ng mamamayan na huwag na po ninyong suportahan ang Duterte dahil galing pa sa ama hanggang sa anak, baka pati pa mga kapwapuhan, ang gusto nila na sirain po ang pangalan po ng Duterte. Sabi pa nga ni Kung Puno na baka yung bulan sabihin na kulay itim, yun din po ang sasabihin ni Madriaga. Baka nga po ay sasabihin pa nila na yung pumatay po kay Dr. Orsi Rizal ay si BP Sara. Baka yun din po sasabihin din po ni Madriaga, mga kababayan, di ba? Dahil sa yun na nga ay script lang po yung sinunod po ni Madriaga. Dahil na rin po sa pangako na pag siya ay pumistigo, baka yung kanyang sentensya ay babaan o bigyan po siya ng kalayaan, mga kababayan. Dahil mabigat po yung kaso na hinarap po nitong si Madriaga, kidnap or ransom, di ba, mga kababayan? Nobel po ang kaso niya. At saka baka life imprisonment pa, di ba? So talagang kakapit po yan si Madriaga na para po ay siya mabigyan din po na makalaya, mga kabayan. Dahil yan po ang balita. Yan po ang sinasabi sa kampo po ng nila ni BP Sara na may ganun pong pangako. Dahil may nakuha po sila na mga text messages po galing po kay Madriaga at sa isang official, mga kaubayan, na sinasabihan pa nga ni Madriaga na bumaliktad na at idiin po si BP Sara. Ganun po, mga kaubayan, ang ginagawa po ng mga gusto na ma-impeach itong si BP Sara. Kung hindi po naman tayo sasabi na wag po impeach si BP Sara kung totoo po na siya ay mayroon talagang kinulimbat, mayroon talagang ninanakaw, mga kabayan. Kahit na sumusuporta po tayo kay BP Sara, pero kung mayroon po talagang mali na ginawa itong BP Sara, dapat din po na panagutan po niya, mga kabayan. Pero sa nakikita po kasi natin, lahat po ng ginawa nitong mga tao na gustong ma-impeach si BP Sara ay talagang wala po, mga kabayan, wala po tayo makita na kahit katiting lamang na totoo ang kanilang mga pinagsasabi, mga kabayan. So ayan na po mismo kasamahan na po nila sa Kongreso ito. Hindi rin naniniwala doon po sa mga pinagsasabi ni Madriaga. How much more na tayo na sumusuporta kay BP Sara. Diba, mga kabayan? So kayo po, ano po yung masasabi nga dito sa sinasabi ni Congressman Puno, mga kabayan? Kayo din po ba ay katulad sa kanya na nag-alanganin po
na para bang may nakita na mali ng Bugay Madriaga. So, ayan lamang po mga kababayan. No? Kung mayroon po kayong mga opinion, pag-comment lang po sa ating comment section. At ako po muli ay magpasalamat no, sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa mga ginagawa ko po ng mga reaction at pagbigay po ng aking sariling public opinion. No? So, sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW, palagi lamang po mag-ingat sa puterno ko. Maraming salamat po muli. See you po sa next video ko. God bless all of us.